Isang pangungusap lang ang binitiwan ng biyenan kong babae. Wala kang karapatang tumira sa bahay na ito ng libre. Habang pinipilit naman ako ng asawa ko na hatiin namin ang lahat ng gastusin mismo sa mga araw ng pagpapagaling ko pagkapanganak. Pagkatapos basahin ang kasunduan, ngumiti ako at pumirma. Ngunit hindi niya inaasahan na pag-uwi niya galing sa trabaho, wala na kami ng anak ko sa bahay. May mga kasal na sa paningin ng iba ay buo. May inuuwi ang bahay, may asawa't anak, at sabay na kumakain sa hapag. Ngunit sapat na ang isang malamig na salita, sakto sa panahong pinakamahina ang isang babae, upang gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan nang walang anumang ingay. Sa ikalimang araw matapos akong maoperahan sa panganganak, habang ang hiwa ko ay sobrang sakit na kailangan kong kagatin ang aking labi tuwing gagalaw, nakatanggap ako ng isang pirasong papel mula sa aking asawa. Kalaunan ko lang naunawaan na hindi ito isang simpleng kasunduan sa paghahati ng pera, kundi isang patibong na matagal nang inihanda. Ako si Maria, 32 taong gulang, at 3 taon ng kasal kay Tirso. Nagsimula ang pagmamahalan namin noong mga panahong hirap pa kami sa buhay, at nagpakasal kami ng walang hawak kundi kaunting ipon at tiwala na basta't magtulungan kaming mag-asawa ay aasenso rin ang aming buhay. Matapos kaming ikasal, huminto ako sa pagtatrabaho para asikasuhin ang pamilya dahil madalas umuwi ng gabi si Tirso. Ang biyenan ko naman, si Aling Rosa, ay araw-araw sinasabi na ang babaeng may asawa ay dapat marunong mag-asikaso ng bahay at mag-alaga ng asawa't anak. Huwag daw unahin ang trabaho at kalimutan ang pamilya. Sumunod ako sa kanila. Sa loob ng 3 taon, inasikaso ko ang bawat lutong ulam, nilabhan ang bawat damit, sinamahan ang asawa ko sa ospital tuwing sumasakit ang sikmura niya, nagpupuyat ako tuwing ginagabi siya, hanggang sa nagbuntis ako at nanganak sa isang malusog na batang lalaki. Akala ko noon, kahit walang sweldo ang mga ginagawa ko, mayroon man lang akong puwang sa bahay na ito. Ngunit sa ikalimang araw pagkapanganak ko, tumayo si Tirso sa harap ng higaan ko, naglapag ng isang salansan ng papel, at nagsalita sa isang malamig na tono na nakakapanindig balahibo. Basahin mo at pumirma ka. Mula ngayon ay malinaw na ang hatian natin, kung sino ang gumamit, siya ang magbabayad. Tiningnan ko siya, akala ko mali ang narinig ko. Ano ka mo? Hinila ni Tirso ang upuan at umupo, walang bakas ng pagkakonsensya sa kanyang mukha. Hati tayo sa upa sa bahay, hati sa kuryente at tubig, hati sa pagkain, at pati sa gatas at gamit ng bata ay hati rin. Kung nasa bahay ka lang, dapat may pananagutan ka rin sa mga gastusin natin, hindi pwedeng pabuhat ka lang. Yumuko ako at binasa ang bawat linya. Ang upa sa bahay bawat buwan ay 15,000 piso, 7,500 bawat isa. Hati sa kuryente, tubig, at gas, ang panggastos sa pagkain bawat buwan ay 10,000 piso, 5,000 bawat isa. Kahit ang mga gastusing direktang may kinalaman sa 5 araw na sanggol ay maingat na inilista. Ngunit ang nagpapanginig sa aking mga kamay ay ang nasa dulo ng pahina. Sa panahon ng aking pagpapagaling, kapag gumamit ako ng mahabang upuan sa sala, kailangan kong magbayad ng 20 pesos na bayad sa paggamit bawat araw. Hindi pa ako nakakapagsalita nang pumasok mula sa pinto ang biyenan kong si Aling Rosa. Humalukip-kip siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Saka nagsalita na parang isang estranghero. Ang anak ko ang nagtatrabaho para buhayin ng pamilya. Tapos ikaw wala kang kinikitang kahit isang kusing. Kung nakatira ka rito, dapat marunong kang makibagay. Tiningnan ko siya, tapos tiningnan ko si Tirso. Walang ni isang nagtanong kung masakit pa ba ang hiwa ko, kung ilang oras ang tulog ko kagabi o kung sapat ba ang nadede ng bata. Ang tanging mahalaga lang sa kanila ay kung gaano katagal ako umupo sa mahabang upuan sa sala at kung magkano ang dapat kong bayaran. Inisip ko noong una na iiyak ako, makikipag-away, magtatanong kung bakit ang lalaking humawak sa kamay ko at nangakong aalagaan ako ay magagawang magsalita ng ganito habang bagong panganak ako. Pero nakapagtataka, hindi ako umiyak. Kakaiba ang naging kalmado ng kalooban ko. Dahil bago ko pa man pirmahan ang papel na iyon, may alam na akong isang bagay na hindi alam ni Tirso at ng kanyang ina. Alam kong may iba siyang babae. Alam kong ang pangalan ng babaeng iyon ay Lorna, isang tagatulong ng abogado, at siya mismo ang nasa likod ng kasunduang ito na mukhang patas tingnan. Natuklasan ko ang tungkol doon noong 8 buwan akong buntis. Sang gabi, habang naliligo si Tirso, umiilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Wala talaga akong ugaling mag-usisa ng telepono ng asawa ko,
Pero ang mensaheng lumabas sa screen ay hindi ko pwedeng pagpanggapang hindi ko nakita. Mahal, inayos ko na ang mga kondisyon tungkol sa pangangalaga ng bata. Kailangan mo na lang siyang papirmahin para mas madali na ang lahat para sa atin. Para akong namatay sa kinatatayuan ko. Binuksan ko ang usapan nila at binasa ang bawat linya, ang mga matatamis na salita, ang mga petsa ng pagkikita nila, ang mga perang inilipat ni Tirso kay Lorna, at pati na rin ang mga plano kung paano siguraduhin na, pagkatapos ng pagpapawalang bisa ng aming kasal, ay wala akong maiuuwi ni isang kusing. Hindi ako gumawa ng iskandalo, hindi ko rin tinanong si Tirso ng kahit ano, tahimik ko lang itinabi ang lahat. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong maghanda para sa araw na kailangan ko nang umalis sa bahay na ito. Inipon ko ang sarili kong pera na humigit kumulang 150,000 piso. Naghanap at umupa na agad ng isang maliit na paupahan sa San Mateo na nasa 20 kilometro ang layo mula sa kasalukuyan naming bahay. Bumili ng mga gamit para sa anak ko at unti-unti itong ipinadala roon. Mga opisyal na pagkakakilanlan, katibayan ng kasal, mga papeles ng ari-arian, libreta sa bangko, talaan sa ospital ng bata, at ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Tirso. Itinago ko ang lahat at gumawa ng mga ekstrang kopya sa iba't ibang lugar. Hindi ko alam kung mananalo ako o hindi. Pero isang bagay ang tiyak ko, kung kailangan kong umalis, aalis ako nang nasa akin ang kontrol. Kaya nang iusog ni Tirso ang kasunduan palapit sa akin at malamig na sinabing, "Pumirma ka na." Tahimik ko lang kinuha ang panulat. Pumirma ako ng maikli ng Maria. Tiningnan ni Tirso ang pirma ko, at agad na umangat ang dulo ng kanyang labi. Mabuti naman at nakakaintindi ka. Tiniklop ko ang papel at inabot sa kanya bago mahinahong nagtanong. Kung ganito kalinaw ang kwentahan natin, dapat bang bilangin din ang bayad sa pag-upa ng mag-aalaga sa akin at sa bata habang nagpapagaling ako? Natigilan si Tirso. Agad namang sumingit si Aling Rosa. Ako ang mag-aalaga sa inyo rito. Bakit pa mag-uupa ng iba para paggastusan? Ngumiti ako. Kung gayon ay hindi ko na po kayo aabalahin pa, Ina. Walang nakakaalam na nakapaghanda na ako ng labasan. Ngayong gabi, uuwi ng gabi si Tirso mula sa trabaho. Dadalhin ko ang bata paalis dito. Dala ang mga papeles, ipon, at mga ebidensyang inakala niyang hindi ko alam. Tiningnan ko ang natutulog kong anak, hinalikan ang kanyang noo at ibinulong sa sarili. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ka ni Ina. Nang gabing iyon, matapos pumirma sa kasunduan, hindi ako agad natulog gaya ng inakala ni Tirso. Sapagkat sa mga sandaling iyon, wala na sa puso ko ang pagkalito ng isang asawang bagong tuklas sa panloloko ng mister. Pinalitan ito ng pagkagising ng isang ina na nauunawaan na ang bawat desisyong gagawin ko ay makakaapekto sa buhay ng aking anak. Nakatagilid ako sa higaan, nakapatong ang isang kamay sa tiyan kong kumikirot pa rin, habang ang kabilang kamay ay dahan-dahang tinatapik ang anak kong lalaki na natutulog sa kuna sa tabi ko. Pinapakinggan ang pantay niyang paghinga na nagbibigay sa akin ng awa at pighati. Dahil 5 araw pa lang ang nakakaraan, akala ko ay mayroon pa akong normal na pamilya. Kahit masungit ang biyenan ko at laging abala ang asawa ko, naniniwala pa rin ako na ang lalaking katabi ko sa pagtulog ay makakasama ko hanggang sa pagtanda. Ngunit sa loob lamang ng ilang linggo, ang tiwalang iyon ay naging isang luho na hindi ko na pwedeng panghawakan pa. Bandang 9:00 ng gabi, nagpalit ng damit si Tirso. Kinuha ang kanyang bitbitin sa trabaho at natural na nagsalita, "Kailangan kong pumunta sa opisina para tapusin ang ilang trabaho. Baka gabihin ako. Alagaan mo ang sarili mo at ang bata. Huwag mo na akong tawagan kung hindi naman kailangan." Nilingon ko siya. "Magdamag ka ba roon?" "Pwede. Marami kasing trabaho." Hindi na ako nagtanong pa. Tumango na lang ako. "Mag-ingat ka." Tiningnan ako ni Tirso ng ilang segundo. Siguro ay naghihintay siya ng pagtatalo, ng panunumbat, o kahit ilang patak ng luha. Pero wala akong ibinigay sa kanya kahit isa sa mga iyon. Dahil alam na alam ko na hindi siya sa opisina pupunta ngayong gabi at ang pupuntahan niya ay hindi estrangherong lugar. Nagpadala na si Lorna ng mensahe sa kanya ng tirahan ng gusaling paupahan nito at sinabi pang kung kailangan niyang magtrabaho lampas sa oras, pumunta lang siya roon at maghihintay ito. Naitabi ko na ang lahat ng mensaheng iyon. Alam ko pa nga kung ilang beses pumupunta si Tirso doon bawat linggo, pero hindi ko siya kailanman kinumpronta. Dahil kung gagawin ko iyon bago ako makapaghanda, ako ang maiisahan. Pagsara ng pinto sa likuran ni Tirso, tahimik akong naupo ng ilang minuto bago dahan-dahang tumayo. Sa sobrang sakit ng hiwa ko, kailangan kong kumapit sa gilid ng kama.
pero hindi ko hinayaang magtagal. Dahil ang chopper ng inupahan kong sasakyan para sa paglipat ay dadating ng eksaktong 10:00 ng gabi at ayaw kong may mangyaring labas sa plano. Binuksan ko ang bag na inihanda ko na, inisa-isa ko ang mga gamit. Ang mga papeles ko, papeles ng bata, katibayan ng kasal, mga papeles na may kinalaman sa mga ari-arian, tarheta ng bangko, libreta sa bangko, at isang lumang telepono na naglalaman ng lahat ng ebidensyang palihim kong tinipon sa loob ng maraming buwan. Siniyasat ko ulit bago inilagay ng maayos sa loob ng bag, saka lumingon sa kuna. Anak, aalis na tayo. Mahimbing pa ring natutulog ang bata. Nakakuyom ang maliliit na kamao sa tapat ng dibdib. Walang kaalam-alam na ang buhay naming mag-ina ay papasok sa panibagong yugto. Pinalitan ko ang damit ng aking anak, binalot ng maigi sa kumot, at dahan-dahan ko siyang binuhat. Bawat hakbang ay mabagal dahil hindi pa nakakabawi ang aking katawan. Pero habang papalabas ako ng kwartong iyon, lalo kong nararamdaman ang paggaan ng aking dibdib, na parang isang hindi nakikitang tali na gumapos sa akin ng 3 taon ay tuluyan ng nakalas. Bago umalis, tumayo muna ako sa gitna ng sala at luminga sa huling pagkakataon. Ang mahabang upuan kung saan sinabi ng biyenan ko na wala akong karapatang umupo ng libre ay naroon pa rin. Ang hapagkainan, kung saan taon-taon akong naghahanda ng hapunan para kay Tirso ay nandoon pa rin. Sa dingding ay naroon ang aming litrato ng kasal. Sa litratong iyon, ang tamis ng ngiti ko. Si Tirso naman ay nakatayo sa tabi ko, nakapatong ang isang kamay sa balikat ko. Ang tingin niya noon ay naniwala akong tama ang pinili kong tao. Matagal kong pinagmasdan ang litrato at tahimik na nagsalita. Marahil ang mga tao sa litratong ito ay tunay ngang nagmamahalan, sadyang hindi na lang sila nabubuhay ngayon. Hindi ko inalis ang litrato, hindi rin ako kumuha ng kahit anong gamit na pag-aari ni Tirso. Kinuha ko lang ang tunay na sa akin at sa aking anak. Dahil ayaw kong masabi niya sa hinaharap na pag-alis ko ay sinadya kong tangayin ang mga ari-arian ng pamilya. Pagpatak ng 10:00, nanginig ang telepono ko. Kayo po ba si Maria? Ako po si Mang Lando. Nandito na po ako sa baba ng bahay niyo. Mahina akong sumagot. Opo, maghintay po kayo sandali. Ibinaba ko muna ang aking anak. Saka binalikan ang kuna at isang maleta ng mga damit. Medyo nagulat si Mang Lando nang makita niyang mahina pa ako. Bagong panganak lang po kayo pero lumilipat na kayo ng bahay? Tipid akong ngumiti. Lilipat po muna ako pansamantala. Pakiingatan na lang po ang mga gamit ng bata. Sige po, wag po kayong mag-alala. Hindi na nagtanong pa si Mang Lando. Maingat niyang binalot ang kuna ng ilang patong ng malambot na tela at tinulungan akong isakay ito sa sasakyan. Dinala ko lang kung ano ang talagang kailangan. Hindi ako kumuha ng mesa o upuan, hindi kumuha ng telebisyon, hindi kumuha ng anumang gamit sa bahay na binili namin mula sa pinagsamang pera. Dahil buo na ang desisyon ko, ang pinakakailangan ko ngayon ay hindi mga gamit kundi isang ligtas na lugar para makapagsimula ulit kaming mag-ina. Nang makaalis na ang sasakyan sa pamilyar na kalsada, yakap-yakap ko ang aking anak habang tinitingnan ang mga ilaw sa labas ng bintana na palayo ng palayo at tuluyan ng bumagsak ang aking mga luha. Ngunit hindi iyon luha ng panghihinayang, kundi pakiramdam ng ginhawa ng isang taong matagal nang nagtiis at sa wakas ay naglakas loob ng lumabas. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang aplikasyon ng bangko, at tiningnan ang aming magkasamang kwenta na pinag-ipunan naming mag-asawa noong kami ay nagsasama pa. Nagsaliksik na ako noon at alam kong may karapatan ako sa bahagi ng yaman na para sa akin. Kaya bago ako umalis, pinroseso ko na ang pagkuha ng aking bahagi ng ipon ayon sa batas na umaabot sa 250,000 piso. Hindi ganoon kalaki ang pera, pero sapat na upang makapag-ayos kami ng anak ko sa aming bagong buhay. Wala na akong kinuha pang labis. Bukod pa rito, mayroon pa akong sariling ipon na 150,000 piso na naipon ko bago pa man kami ikasal. Kasama ang perang iyon, alam kong kaya kong buhayin ang aming mag-ina para sa mga unang buwan. Makalipas ang 40 minuto, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na paupahan sa San Mateo. Nasa ikalawang palapag ang inuupahan kong kwarto, hindi kalakihan pero malinis, may isang kwarto, maliit na sala, at bintanang nakaharap sa timog. Tuwing umaga, pumapasok doon ang mainit na sikat ng araw. Ang may-ari ay si Aling Flor, nasa 50 taong gulang na. Pagkabukas niya ng pinto, tiningnan niya ako, tapos ang natutulog na sanggol. Bagong panganak ka lang ba? Opo, 5 araw pa lang po. Sandaling natigilan si Aling Flor. Diyos ko,
5 araw pa lang pero lumilipat ka na ng bahay. Nasaan ang asawa mo? Natahimik ako ng ilang segundo bago sumagot. Anak ko lang po ang kasama ko. Hindi na nagtanong pa si Aling Flor. Napabuntong hininga na lang siya at nagsabing, "Pumasok na kayo. Lahat ng problema ay may solusyon. Sa ngayon, magpahinga ka muna para lumakas." Ang simpleng salitang iyon ang nagpaiyak sa akin. Dahil sa buong pananatili ko sa bahay ng asawa ko, walang nagtanong kung pagod ba ako o kung may kailangan ako. Samantalang isang taong hindi ko kilala, sa unang pagkikita pa lang namin, ay nakita agad na kailangan ko ng espasyo para makahinga. Nang gabing iyon, matapos ilapag ang anak ko sa kuna, matagal akong naupo sa tabi ng bintana. Tahimik na ang maliit na bayan sa labas. Minsan lang may dumadaang sasakyan. Ang dilaw na ilaw na tumatama sa pader ay nagbigay ng kakaibang init sa bagong inuupahang kwarto. Binuksan ko ang lumang computer. Tiningnan ang files na naglalaman ng mga ebidensya ni Tirso at Lorna at tiningnan ang kasunduang kakapirma ko lang. Alam kong iniisip ni Tirso na nanalo siya. Akala niya pumirma ako dahil natatakot ako. Akala niya ang isang babaeng bagong panganak, walang trabaho, walang regular na kita ay hindi kayang iwan ng asawa. Pero nagkamali siya. Pumirma ako hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong isipin niya na wala pa rin akong alam. Gusto kong patuloy siyang maging kampante. Gusto kong isipin niya na ang kasunduang iyon ang pumigil sa mga hakbang ko. At ang pinakamahalaga, gusto ko ng sapat na oras para protektahan ang anak ko sa tama, kalmado, at legal na paraan. Gumawa ako ng bagong files na pinangalanang Buhay Naming Mag-ina at doon ko inilagay isa-isa ang lahat ng dokumento. Pagkatapos ay kinuha ko ang lumang telepono. Kinopya ang lahat ng mensahe ni Tirso at Lorna sa ibang lugar at itinago ang telepono sa kabinet. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, pero isang bagay ang nakakasiguro ako. Kapag umuwi si Tirso at nakita ang walang kaalaman lamang bahay, sisimulan niya akong hanapin. At doon na babalik sa kanya ang lahat ng inakala niyang perpektong plano. Yumuko ako at hinalikan ang noo ng aking anak. Tulog ka na. Simula ngayon, wala nang ibang magdedesisyon sa buhay nating mag-ina kundi ako. Sa labas ng bintana, malapit ng mag-umaga. Sa kabilang dako, hindi pa alam ni Tirso na ang bahay na kakaiwan niya lang ay wala na ang asawang laging naghihintay sa pag-uwi niya. Kinaumagahan, pagkagising ko, maliwanag na ang kalangitan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ay bumabagsak sa maliit na kuna. Ang bait matulog ng anak ko, ang maliliit na labi ay nakatikom, ang dalawang kamao ay nakakuyom, na parang sa panaginip ay may pilit siyang hinahawakan. Naupo ako sa gilid ng kama, matagal kong pinagmasdan ng anak ko bago unti-unting napagtanto na nakatakas na nga talaga ako sa bahay na iyon, ang lugar na inakala kong magiging tahanan ko habang buhay. At simula ngayon, hindi ko na kailangang tingnan ang reaksyon ng biyenan ko para malaman kung pwede ba akong magpahinga o hindi. Hindi ko na rin kailangang marinig sa asawa ko na nakikitira lang ako sa kanila. Ang kapalit nito ay isang ganap na bagong buhay na hindi ko alam kung gaano kahirap. Basta't alam ko na lahat ng desisyon ko mula ngayon, ako mismo ang mananagot. Binuhat ko ang anak ko para padedehin. Nagpatulong ako kay Aling Flor na bumili ng kaunting almusal, saka ko palang binuksan ang telepono ko. May higit sa 10 hindi nasagot na tawag mula kay Tirso, ilang mensahe mula sa biyenan ko, at ilang mensaheng ayaw kong basahin. Pero ang pinakanakapukaw ng pansin ko ay ang mensahe ni Tirso na ipinadala bandang 6:00 ng umaga. "Nasaan ka? Iuwi mo ang bata ngayon din. Kailangan nating mag-usap." Tiningnan ko ang mensaheng iyon bago ibinaba ang telepono. Dahil alam kong kung sasagot ako ngayon, mauuwi agad sa pagtatalo ang usapan. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa gitna ng away ng matatanda. Lalong ayaw kong magpatangay sa emosyon ni Tirso habang hindi pa plansado ang lahat. Bandang tanghali, tumunog ulit ang telepono. Biyenan ko naman ngayon. "Maria, saan mo dinala ang apo ko?" Kalmado akong sumagot. "Dinala ko po ang anak ko sa bagong bahay. Huwag po kayong mag-alala, ligtas kami ng anak ko." "Ganyan-ganyan mo na lang ba dadalhin ang bata?" Si Tirso ang tatay ng bata. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang siyang dalhin kung saan-saan. Natahimik ako ng ilang segundo saka nagsalita. "Wala po akong ginagawang labag sa batas, Ina. Dinala ko lang po ang anak ko sa ligtas na lugar para makapagpahinga kami." Tumaas agad ang boses ni Aling Rosa. "Anong ligtas? May tatay at may lola sa bahay tapos ilalayo mo ang apo ko. Iisipin ng ibang tao na minamaltrato ka ng pamilyang ito." Pagkarinig ko noon, nanlamig ang puso ko.
dahil siya mismo ang nagsabi sa akin na wala akong karapatang tumira ng libre sa bahay na iyon. Siya mismo ang nakatayo sa tabi habang inaabot sa akin ni Tirso ang kasunduan kung saan binibilang ang bawat sentimo, tapos ngayon sasabihin niya sa harap ko na may tatay at lola sa bahay. Hindi na ako nakipagtalo. Pasensya na po, kapag umayos na ang lahat, saka na lang tayo mag-usap. Pagkasabi ko noon ay ibinaba ko na ang tawag. Sa kabilang linya, doon pa lang nagsimulang magtaranta si Tirso. Pag-uwi niya galing sa trabaho pagkatapos ng isang gabi sa labas. Binuksan niya ang pinto at natulala nang makitang walang tao sa sala. Nawala ang kuna ng bata. Ang aparador ko ay iilang lumang damit na lang ang natira. Wala na ang mga gamit na ginagamit ko araw-araw, pero ang pinakakinagulat niya ay ang papel sa ibabaw ng mesa na nakapatong sa tabi ng tarheta sa bangko. Kinuha niya at binasa. Ito ang kalahati ng ipon na pag-aari ko. Tinawagan agad ako ni Tirso pero nakapatay na ang telepono ko. Umikot siya sa buong bahay. Binuksan ang mga kabinet, siniyasat ang bawat kwarto, tapos tumakbo sa kwarto ng bata. Pagkakita sa walang kalaman lamang kama, ay nag-iba na ang kanyang timpla. Ina, alam niyo ba kung saan dinala ni Maria ang bata? Sumagot si Aling Rosa habang kausap sa telepono. Siguradong umuwi iyon sa nanay niya, puntahan mo roon. Hindi na nagsalita si Tirso. Agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan, pero hindi niya alam na nahulaan ko na pupunta siya sa nanay ko, kaya ni minsan ay hindi ako tumuntong doon. Pagdating ni Tirso, ang nanay kong si Aling Nena, pagkabukas pa lang ng pinto ay nakita na ang namumutlang mukha ng manugang. Nasaan si Maria? Tiningnan siya ni Aling Nena bago nagtanong pabalik. Bakit sa akin mo hinahanap? Dinala niya ang bata, alam niyo ba kung nasaan siya? Natahimik si Aling Nena sandali bago kalmadong nagsalita. Hindi ko alam, pero gusto kong magtanong sa'yo, bakit mo hinayaang lumipat ng bahay mag-isa ang asawa mong 5 araw pa lang nanganganak? Natigilan si Tirso. Ina, ang problema naming mag-asawa, hayaan niyo na kaming lumutas. Matagal siyang tiningnan ni Aling Nena. Sige, hindi ako makikialam. Pero wag mong isiping walang isip si Maria. Nakapagtiis siya ng ilang taon, pero kapag nagdesisyon siyang umalis, siguradong pinag-isipan niya ng mabuti. Ang sinabing iyon ay mas nagpakaba kay Tirso, dahil sa unang pagkakataon ay napagtanto niyang hindi pala padalos-dalos si Maria gaya ng inakala niya. Tinawagan niya ang mga kaibigan ko, isa-isang tinanong, pero walang nakakaalam kung nasaan ako. Tumawag pa siya sa ospital kung saan ako nanganak para manghingi ng impormasyon, hanggang sa pumunta siya sa presinto ng pulisya para iulat na nilayo ko ang bata sa bahay nang walang paalam. Subalit, matapos pakinggan ang buong kwento, kalmadong nagtanong ang opisyal, nawawala ba siya? Hindi po, pero pinatay niya ang telepono niya at dinala ang bata. Anak niyo ba ang bata? Opo. May ginawa ba siyang ikapapahamak ng bata? Wala po. Kung ganoon, sa ngayon ito ay isang problema sa pamilya. Dapat kayong kumalma at humanap ng paraan para maayos ito sa pamamagitan ng kasunduan o tamang proseso ng batas. Hindi ibig sabihin na kapag umalis ang misis mo kasama ang anak nyo, ay pwede mo na itong iulat na nawawala. Nakatayo lang si Tirso na walang masabi. Nagtanong muli ang opisyal. Sabi nyo kanina may ibinigay kayong kasunduan sa asawa nyo para paghatian ang mga gastusin, tama? Opo. Mayroon bang nakasulat doon tungkol sa anak ninyo? Hindi agad nakasagot si Tirso. Naalala niya ang linya tungkol sa pangangalaga ng bata na ginawa ni Lorna para sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Lorna na kapag pumirma na si Maria, mas madali na ang lahat. At nang mga sandaling iyon, nakaramdam si Tirso ng kaba na hindi pa niya naisip kailanman. Dahil kung alam na talaga ni Maria ang namamagitan sa kanila ni Lorna, bakit kalmado itong pumirma? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa kanya maghapon. Samantala, sa bagong paupahan, nakaupo ako sa maliit na mesa, binubuksan ng lumang computer, at pinapanood ang lahat ng inihanda ko. Nag-aral ako noon ng disenyo, kaya alam ko kung paano ayusin ang mga larawan, magsaayos ng mga video, at maglahad ng impormasyon ng malinaw. Pero sa loob ng 3 taon ng pag-aasawa, halos nakalimutan ko na ang mga kasanayang iyon dahil araw-araw ay umiikot na lang ang buhay ko sa gawaing bahay. Naisip ko bigla, kung ginamit ni Tirso ang kalayaan sa pera para maliitin ako, bubuuin ko ulit ang kakayahan kong kumita. 1 buwan na ang nakakaraan, palihim akong gumawa ng pahina para sa paggawa ng mga video na may pangalang Hindi Susuko si Inay. Wala akong pinagsabihan kahit sino dahil inisip ko lang na pwede ko itong gawing maliit na trabaho pagkapanganak. Pero ngayon naunawaan ko na ito, na marahil ang daan para mabuhay naming mag-ina ang aming sarili.
Inilagay ko ang telepono sa harap ko, yinakap ang anak ko, at nagsimulang mag-record. Kumusta sa lahat? Ako si Maria. Ngayon ang ika-6 na araw ko pagkapanganak. Masakit pa rin ang hiwa ko. Araw-araw, kada ilang oras, kailangan kong alagaan ang anak ko. Pero kagabi, binigyan ako ng asawa ko ng isang kasunduan na hinihiling na hatiin namin ang halos lahat ng gastusin sa bahay, pati na rin ang pagbabayad ng upa sa paggamit ng mahabang upuan sa sala habang nagpapagaling ako. Tumigil ako ng ilang segundo, hindi ako umiyak, at hindi ako nagbahagi ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa ibang tao. Sinabi ko lang kung ano ang nangyari sa pinakakalmadong boses na kaya ko. Kaya ako pumirma. Hindi dahil pumapayag ako sa lahat ng kondisyon, kundi dahil alam kong may iba pang nakakubli sa likod ng kasunduang iyon at kailangan ko ng oras para maprotektahan ang sarili ko at ang anak ko sa tamang paraan. Nang sabihin ko ito, gumalaw ng bahagya ang bata sa aking bisig. Yumuko ako para tingnan siya at ngumiti. Hindi ko pa man alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero alam kong hindi na ako pwedeng magpatuloy sa pamumuhay nang nagtitiis at umaasa na may maawa sa akin. Pagkatapos kong mag-record, ginamit ko ang mga natutunan ko sa disenyo para isaayos ang video, nilagyan ko ng mga teksto para mas malinaw, at inisa-isa kong siniyasat bago ilathala sa internet. Nang gabing iyon, hindi ko inaasahang maraming manonood ng video ko, pero pagkalipas lang ng ilang oras matapos mailathala, patuloy na lumabas ang mga abiso sa telepono ko. May isang nag-iwan ng mensahe na minaliit din siya ng pamilya ng asawa niya dahil wala siyang trabaho. May nagpayo rin na ingatan ko raw ng mabuti ang mga dokumento ko. May isa namang nagpakilalang nagtatrabaho sa larangan ng batas at pinayuhan akong maghanap ng abogada bago gumawa ng anumang desisyon na may kinalaman sa pangangalaga ng anak ko. Binasa ko ang bawat komento ngunit hindi muna ako sumagot dahil alam kong maaaring magbigay sa akin ng lakas ng loob ang internet, ngunit hindi nito mapapalitan ang batas. Binuksan ko ang listahan ng mga numero ko at tinawagan si Ina. Ina, pwede mo ba akong ihanap ng magaling na abogada na bihasa sa mga kaso sa pamilya? Natahimik ng ilang segundo sa kabilang linya bago nagtanong ang nanay ko. Buo na ba ang desisyon mo? Opo, ayaw kong makipag-agawan kahit kanino. Gusto ko lang protektahan ang karapatan ko at ng apo nyo. Napabuntong hininga ang nanay ko. Sige, maghahanap ako ng tutulong sayo. Pero tandaan mo, anuman ang mangyari, wag na wag kang mawawalan ng kontrol sa emosyon mo. Mahina akong sumagot, naiintindihan ko po, Ina. Nang gabing iyon, nang makatulog na ang anak ko, binuksan ko ulit ang tipunan ng ebidensya. Tiningnan ang mga mensahe ni Tirso at Lorna ng isa pang beses, hanggang sa napansin ko ang isang detalyeng hindi ko pinagtuunan ng pansin noon. Ang oras kung kailan ginawa ang kasunduan ay hindi matapos akong manganak. Hindi rin ito noong nalaman ko ang relasyon nila, kundi tila inihanda na ito matagal na panahon pa bago iyon. Tinitigan ko ang petsa sa dokumento, mas bumilis ang tibok ng puso ko. Kung hindi ako nagkakamali, ibig sabihin, pinlano na ito ni Tirso at Lorna bago pa man ako makaalam ng totoo. At kung gayon, ang hawak ko ay hindi lang ebidensya ng pagtataksil, kundi marahil isang patunay na sabay nilang binuo ang planong tuluyan akong itaboy sa kasal na ito. Nakatulala ako sa screen, saka ko dahan-dahang ginawa ng ekstrang kopya ang dokumentong iyon ng isa pang beses. Noon ko lang naintindihan na ang pag-alis sa bahay na iyon ay simula pa lamang, at ang tunay na laban ay hindi pa talaga nagsisimula. Matagal kong tinitigan ang petsa sa dokumentong iyon hanggang sa nanlabo ang aking paningin. Ngunit habang tinititigan ko, lalo akong nakakasiguro na hindi ako mali ng pagkakaalala. Ang kasunduang ibinigay sa akin ni Tirso sa ika-5 araw ko pagkapanganak ay hindi basta-bastang ginawa noong nag-aaway kaming mag-asawa, kundi nakahanda na ilang linggo pa bago noon. Mas maaga pa nga ang pagkakagawa ng dokumento kaysa noong araw na natuklasan ko ang mga mensahe nila ni Lorna. Dahil dito, kinilabutan ako. Kung totoo ang lahat ng naiisip ko, ang kasal na ito ay hindi lang basta may nagtaksil, kundi may isang planong pinag-isipan bago pa man mangyari ang lahat. Hinihintay lang nila akong magkamali para mapalayas ako sa bahay. Kinaumagahan, tumawag ang nanay ko at sinabing nakahanap na siya ng abogadang bihasa sa mga kaso sa pamilya. Si Abogada Carmen, may ilang taon na ring karanasan sa mga kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal, pag-aagawan ng ari-arian at pangangalaga ng mga bata. Nagbilin din ng nanay ko na bago ako makipagkita kay Abogada Carmen, dapat kong ihanda ang lahat ng mga dokumento, importanteng mensahe at mga ebidensya.
Wag na wag akong magbubura ng kahit ano, o di kaya ay baguhin ang anumang nilalaman. Dahil kung kailangan man itong gamitin sa hinaharap, ang orihinalidad at petsa ng bawat dokumento ay napakahalaga. Pagkarinig ko nito, sinimulan ko agad ang pag-aayos. Pero nang buksan ko ang bawat tipunan ng papel, doon ko lang napagtanto na noong mga nakaraang buwan, hindi sinasadyang na-save ko ang napakaraming bagay na hindi ko akalain na magiging ebidensya pala balang araw. Mula sa talaan ng paglilipat ng pera ni Tirso, ang mga ipinadala niyang pera kay Lorna na may napakatamis na mensahe. Kinuhaan ko ng litrato ang mga pag-uusap, kasaysayan ng pag-upa ng silid, hanggang sa mga mensahe na ipinadala niya sa akin, tuwing sinasabi niyang magtatrabaho siya lampas sa oras o pupunta sa malayong lugar para sa negosyo. Lahat ay nakakalat sa aking telepono at computer, parang mga piraso ng puzzle na kung titingnan ng magkahiwalay ay walang ibig sabihin. Pero kapag pinagsama-sama, ang kwento sa likod ay lumalabas ng napakalinaw na nakakatakot. Halos kalahating araw akong nakaupo sa harap ng screen, nagtatrabaho habang humihinto paminsan-minsan para padedehin ang anak ko. Minsan, kapag umiiyak siya sa gutom, agad kong isasara ang computer at bubuhatin siya. Inaalagaan habang pinagmamasdan ang kanyang maliit na mukha, pinapaalalahanan ang sarili ko na hindi ko dapat hayaang masira ang buhay ng anak ko dahil sa problema ng matatanda. Dahil ang pinakakailangan ko ngayon ay hindi ang manalo laban kay Tirso, hindi rin ang pagbayaing magdusa si Lorna o ang biyenan ko, kundi ang mabigyan ng aking anak ng normal na buhay, na lalaki siya sa isang bahay kung saan ang mga tao ay may respeto sa isa't isa. Kinahapunan, binuhat ko ang anak ko para makipagkita kay Abogada Carmen, kasama ang nanay ko. Si Abogada Carmen ay nasa lampas 50 taong gulang na. Mabagal siyang magsalita at hindi nagbibigay ng pakiramdam na pinipilit ang kanyang kausap. Matapos niyang mapakinggan ang buong kwento ko, hindi siya agad naghusga kung sino ang tama o mali, kundi nagtanong siya ng detalyado. May dokumento ka ba na magpapatunay sa magkasamang kuwenta ninyo sa bangko? Opo. May kopya ka ba ng mga papeles mo at ng anak mo? Opo. Saan mo itinabi ang mga mensahe sa pagitan ng asawa mo at ng babaeng iyon? May lumang telepono po ako, computer, at mga ekstrang kopya. Tumango si Abogada Carmen. Maganda iyan. Pero mula ngayon, kailangan mong mag-ingat ng husto. Huwag mong ilathala sa internet ang lahat ng ebidensya. Huwag mong isapubliko ng sobra ang mga pribadong impormasyon at huwag kang magpapadala ng mga mensaheng nang iinsulto sa kanila dahil lang galit ka. Dahil sa hinaharap, baka lalo lang nitong palalain ang kaso. Tumango ako, naiintindihan ko po. Tiningnan ni Abogada Carmen ang kasunduan at natagalan sa kondisyong may kinalaman sa anak ko. Hindi ganoon kasimple ang papel na ito, gaya ng sinabi ng asawa mo. Napatingin ako sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin? May mga kondisyong isinulat ng napakaingat. Ang pagkakabalangkas ay hindi mukhang gawa ng karaniwang tao, lalo na ang bahaging may kinalaman sa pangangalaga at karapatang bumisita sa bata. Pero kung gusto mong patunayan kung sino talaga ang gumawa nito, kailangan natin ng dagdag na ebidensya. Agad pumasok sa isip ko si Lorna. Hinala ko po na ang gumawa nito ay isang babaeng nagngangalang Lorna. Siya po ay isang tagatulong ng abogado. Hindi na nagtanong si Abogada Carmen tungkol sa trabaho ni Lorna. Sa halip ay sinabi niya, kung may ebidensya kang nagpapatunay na direktang nakisali siya sa pagbuo nito, itago mo ang orihinal na kopya at lahat ng kaugnay na impormasyon. Huwag mong babaguhin o aayusin ng mag-isa. Inilabas ko ang telepono ko, binuksan ang isang tipunan ng dokumento at ipinakita sa kanya ang mga mensahe na naitabi ko. Binasa ni Abogada Carmen ang bawat linya at habang tumatagal, lalong nagiging seryoso ang kanyang mukha. Nalaman mo ang tungkol dito noong 8 buwan kang buntis? Opo. Kung ganoon, bakit ngayon ka lang umalis? Natahimik ako ng ilang segundo bago sumagot dahil gusto kong maghanda para sa anak ko. Ayaw kong umalis ng walang pera, walang matitirahan, walang mga papeles, at hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Tiningnan ako ni Abogada Carmen at bahagyang tumango. Tama ang isang napakahalagang ginawa mo. Hindi ka kumilos habang wala ka sa katinuan. Ang nanay ko na nakaupo sa tabi ko ay nagsalita na rin. Matagal na pong nagtitiis ang anak ko, pero ayaw niyang gumawa ng iskandalo. Sumagot si Abogada Carmen. Hindi kailangan ng iskandalo, kailangan lang gawin ang tama. Ang mga salitang iyon ay nakatatak sa isip ko ng matagal. Pagkatapos ng aming pagkikita,
Gumawa si Abogada Carmen ng listahan ng mga dokumentong dapat itago at pinayuhan din akong ilista ang mga ginagawa ko para sa anak ko mula noong ipinanganak ko siya, ang mga medikal na talaan, iskediul ng bakuna, mga papeles sa ospital, ang mga ginagastos sa gatas, lampin, at iba pang mahahalagang gamit. Dahil ang mga bagay na akala natin ay maliit lang, ay pwedeng patunayan kung sino ang direktang nag-alaga sa bata noong mga nakaraang panahon. Nang gabing iyon, sinimulan kong ilista ang bawat araw. Anong oras dumedede ang anak ko? Kailan natutulog? Kailan ko siya dinala sa doktor? Anong gamot ang binili ko? Anong klasing gatas ang iniinom niya? Lahat ay malinaw na nakasulat. Hindi dahil gusto kong magbilang ng mga ginawa ko, kundi dahil nauunawaan ko na kapag ang isang kasal ay umabot sa sigalot, ang mga simpleng bagay na dating parte lang ng pamilya ay pwedeng maging napakahalagang impormasyon. Habang abala ako sa mga papeles, biglang tumunog ang telepono ko, si Tirso. Matagal kong tinitigan ang screen bago ko sinagot. Nasaan ka? Nasa isang ligtas na lugar kami ng anak ko. Alam mo bang maghapon na kitang hinahanap? Hindi ako sumagot. Natahimik si Tirso sandali bago nagbaba ng boses. Iuwi mo na ang anak natin, pag-usapan natin ang kahit ano. Nagtanong ako pabalik. Anong gusto mong pag-usapan tungkol sa kasunduan? Mahina akong natawa. Ang kasunduang sinasabi mo bang patas? Oo. Kung gayon pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang gumawa noon? Natahimik ang kabilang linya. Hindi ko na kailangang marinig ang sagot para malaman kung tama ang tinamaan ko. Sinubukan ni Tirso na kumalma. Naghanap ako ng gagawa, hindi na iyon importante. Ganoon ba? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Umuwi ka na at mag-usap tayo. Tiningnan ko ang anak kong natutulog sa tabi ko, bago dahan-dahang sinabi, Tirso, pumirma na ako, pero wag mong isiping naniniwala ako sa mga nakasulat doon. Hindi siya nagsalita, nagpatuloy ako. Pumirma ako dahil gusto kong malaman kung ano ang susunod na gagawin ninyo ng babaeng iyon pagkatapos kong pumirma. Biglang nag-iba ang boses ni Tirso. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw na ang bahalang umintindi. Ibinaba ko ang tawag. Kalaunan ay nakatanggap ako ng mensahe. Pupuntahan kita. Hindi ako sumagot. Alam kong gagawa siya ng paraan para mahanap ang bago kong tinitirahan. Pero hindi ko inaasahan na ng gabi ring iyon, tumawag ang biyenan ko sa dating may-ari ng paupahan para itanong kung saan kami lumipat. Tumawag din siya sa isa kong kamag-anak para magtanong. Pero walang nakakaalam ng eksaktong tirahan maliban kay Ina at Abogada Carmen. Nakaupo ako sa tabi ng bintana habang pinapanood ang anak kong natutulog at napansin kong mas kalmado na ako kumpara noong mga unang araw ko matapos malaman ang totoo. Marahil kapag nakikita na ng tao kung saan siya nakatayo, ang takot ay hindi na rin ganoon nakakatakot. Binuksan ko ang aking pahina sa internet at nakitang ang unang video ko ay umabot na sa libu-libong nanood. Patuloy din ang pagdami ng komento oras-oras. Pero hindi muna ako nagdiwang. Dahil alam kong kailangan kong mag-ingat. Hindi ko dapat hayaang maging walang kontrol na kwentuhan ang pribado kong buhay. Nagpasya akong mag-record ng isa pang video. Nag-uusap lamang tungkol sa mga babaeng kapapanganak pa lang na pakiramdam ay nawawalan ng halaga dahil walang kinikita. Tumingin ako sa kamera at nagsalita, ang pag-aalaga ng anak sa bahay ay hindi maitatala bilang trabaho. Pero ang pag-aalaga ng anak ay hindi nangangahulugang hindi ka nagtatrabaho. Wala lang itong panukat ng oras at walang sweldo buwan-buwan. Ngunit kung balang araw ay gamitin ng katabi mo ang pera para iparamdam na wala kang silbi, laging tandaan na ang halaga mo ay wala sa halaga ng perang ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Inilathala ko ang video at pinatay ang telepono ko. Nang gabing iyon, matapos kong ilapag ang anak ko sa kuna, tumawag si Abogada Carmen. Maria, siniyasat ko ulit ang mga impormasyong ibinigay mo. May isang detalyeng napakahalaga. Agad akong nagtanong, anong detalye po? Ang petsa ng pagkakagawa ng kasunduan ay mas maaga pa sa inaakala mo. Kung nandoon pa ang nakatagong impormasyon sa dokumento, pwede itong maging mahalagang ebidensya. Napaupo ako ng tuwid. Ibig sabihin po ba naghanda na sila matagal na? Hindi ko pa masabi, pero pwede nating paimbestigahan. Tumingin ako sa natutulog kong anak, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, may iba akong naramdaman bukod sa sakit. Ito ay ang pakiramdam na unti-unti ko nang nakukuha ang kontrol sa buhay ko. Pero naiintindihan ko rin, kung totoo ang hinala ni Abogada Carmen, ibig sabihin ay pinaghandaan na ito ni Tirso at Lorna bago ko pa man malaman ang totoo. At kung ang isang planong matagal nang inihanda ay masira, siguradong hindi basta-bastang susuko ang nagplano nito.
Isinara ko ang computer, inayos ang kumot ng anak ko, at matagal na naupo sa tabi ng kuna, at isang malinaw na kaisipan lang ang nasa isip ko. Bukas, aalamin ko kung kailan talaga ginawa ang kasunduang iyon, kung sino ang gumawa, at kung bakit kailangan nila akong papirmahin sa mga araw na pinakamahina ako. Kinaumagahan, maaga akong nagising, hindi dahil sa pag-iyak ng anak ko, kundi dahil paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang sinabi ni Abogada Carmen kagabi. Kung hindi pa nagagalaw ang nakatagong impormasyon ng kasunduan, ang petsa nito ay maaaring maging mahalagang detalye. Dahil sa mulat-mula pa, lagi nang sinasabi ni Tirso na gusto lang niya ng patas na hatian sa mga gastusin namin. Pero kung ang dokumentong iyon ay nakahanda na ilang linggo pa bago mangyari ang lahat, malinaw na ang paniningil ng upa, tubig, kuryente, at maging ang pag-upo ko sa mahabang upuan ay isang palusot lang para papirmahin ako sa isang dokumentong may ibang layunin. Inilapag ko sa tabi ko ang aking anak, at habang nagpapadede ako ay binuksan ko ang computer, maingat kong sinuri ang kopya ng dokumento. Ang pangalan ng dokumento, petsa kung kailan ginawa, petsa kung kailan binago, at iba pang impormasyon na nandoon pa sa tipunan ng papel. Pagkatapos, kumuha ako ng litrato ng screen at ipinadala ko ito kay Abogada Carmen dahil pinagbilinan niya akong huwag babaguhin ang kahit ano sa orihinal na salansan. Pagkaraan ng kalahating oras, tumawag siya. Maria, huwag mo munang bubuksan o aayusin. Panatilihin mo lang ang orihinal para sa akin. Gusto ko pang suriin ito. Opo. May napansin po ba kayong kakaiba? May isang puntong kahina-hinala, pero ayaw ko munang magdesisyon. Tandaan mo na ang petsa ng paggawa ng dokumento ay isa lamang palatandaan. Kung gusto nating patunayan kung sino ang gumawa, kailangan natin ng iba pang dokumento. Tumango ako, kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Opo, naintindihan ko po. May isa pa, may natanggap ka bang kasunduan sa pamamagitan ng mensahe o email bago ibigay sa iyo ng asawa mo ang pisikal na papel? Nag-isip ako ng ilang segundo at sumagot ng, wala po. Kung ganoon, mas kailangan mong itago ang papel na iyan at ang mga hawak mo. Matapos ang tawag, nakaupo lang ako sandali bago ko naalala ang lumang telepono ko. Ang telepono na itinago ko noong mga nakaraang buwan, kung saan nandoon ang mga palitan ng mensahe ni Tirso at Lorna na hindi ko kailanman binura. Inisa-isa kong binuksan ang bawat tipunan ng papel. Hindi ang mga matatamis na mensahe ang hinanap ko kundi ang mga petsa, mga nakalakip na sulat, at mga usapang may kinalaman sa kasunduan. Naghahanap ako ng halos isang oras nang makita ko ang isang pag-uusap na naitabi ko 3 buwan na ang nakakaraan. Nagpadala si Lorna ng mensahe kay Tirso na naayos na niya ang bahaging tungkol sa pag-aalaga ng bata at tinanong siya kung kailan niya ililimbag ang huling bersyon. Sumagot si Tirso na itago muna at sasabihin niya kapag tamang oras na. Paulit-ulit kong binasa ang linyang iyon at nanlamig ang aking mga kamay kapag tamang oras na. Kailan ba ang tamang oras na iyon? Lumingon ako sa natutulog kong anak at bigla kong napagtanto. Ang panahong pinili niya ay noong pinakamahina ako, bagong panganak, hindi pa nakakabawi, walang trabaho, at umaasa sa pamilya niya para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ako umiyak, dahil ang pag-iyak sa mga oras na iyon ay hindi na makakatulong. Ginawan ko lang ng ekstrang kopya ang usapang iyon, nilagay ang isa sa computer, at ipinadala kay Abogada Carmen. Bandang tanghali, bumisita si Ina sa amin, nagdala siya ng isang bag ng pagkain at mga bitamina pagkapanganak. Pagkapasok niya, nakita niya akong nakaupo sa harap ng computer. Huwag kang masyadong magpakapagod, kailangan mong magpahinga pagkatapos manganak. Ngumiti ako. Alam ko po, Ina, nag-aayos lang ako ng mga papeles. Inilapag ni Ina ang bag at matagal niya akong tiningnan. Maria, hindi ka ba nagsisisi? Natahimik ako. Kung sasabihin kong hindi ako nagsisisi, kasinungalingan yon. Dahil may mga gabing naaalala ko pa rin ang mga unang araw ng aming kasal. Naaalala ko pa noong inangkas ako ni Tirso sa bisikleta para kumain ng madaling araw. Naaalala ko noong nag-iipon kami ng barya para makabili ng unang palamigan namin. Naaalala ko noong nakatayo siya sa labas ng kwarto kung saan ako nanganak, hinawakan ng kamay ko at sinabing basta ligtas kami ng anak ko, wala na siyang ibang hihilingin. Pero ang mga magagandang alaalang iyon ay hindi kayang burahin ang kasalukuyan, lalong hindi kayang gawing maling akala ang kanyang pagtataksil. Malungkot ako, Ina, pero ayaw ko nang bumalik. Napabuntong hininga si Ina. Kung ganoon, susuportahan kita, pero tandaan mo, kahit anong gawin mo, kailangan ay legal lahat.
Alam ko po. Tiningnan ni Ina ang apo niya at hinaplos ang pisngi ng bata. Basta ligtas kayong dalawa, wala na akong ibang hihilingin pa. Sumandal ako sa balikat ni Ina ng ilang segundo. Ang pakiramdam na iyon ay nagpaalala sa akin na kahit nasira na ang kasal ko, may pamilya pa rin ako, may taong laging susuporta sa akin. At iyon din ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng hayaan ang sarili kong sumuko. Nang hapon ding iyon, patuloy na tumawag si Tirso. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nagsalita tungkol sa kasunduan kundi nagtanong ng diretso. Pwede ko bang makita ang anak ko? Nagtanong ako pabalik. Gusto mo siyang makita dahil namimiss mo siya o dahil gusto mong malaman kung nasaan ako? Natahimik sa kabilang linya. Hindi ko nais na putulin ang ugnayan ng mag-ama dahil alam kong may karapatan ng anak ko na makilala ang kanyang tatay balang araw. Pero ayaw ko ring dalhin ang anak ko sa isang lugar na nagpaparamdam sa akin na hindi ako ligtas lalo na't hindi pa naaayos ang lahat. Sinabi ko, kung gusto mong makita ang anak mo, pwede tayong magkasundo ng oras at lugar. Pero sa ngayon, huwag kang pupunta sa bahay namin nang walang paalam. Mabilis na sumagot si Tirso. Sige. Medyo nagulat ako na hindi siya tumutol. Pero pagkatapos ay naisip ko, pumayag siya hindi dahil kalmado siya, kundi dahil sumusubok siyang alamin ang tirahan ko. Nilinaw ko, magkikita tayo sa pampublikong lugar, kasama ang nanay ko. Natahimik si Tirso ng ilang segundo bago nagsalita. Sige. Pagkababa ko ng tawag, sinabi ko ito kay Ina at kay Abogada Carmen. Sumang-ayon si Abogada Carmen na kung magkikita kami, dapat sa isang ligtas na lugar na maraming tao, iwasan ang pagtatalo at magpukus lang sa pagkikita ni Tirso at ng bata. Nagbilin din siya. Kapag nagtanong siya ng tirahan ng bagong bahay mo, hindi mo kailangang sabihin, pribadong bagay mo yan, tumango ako. Kinagabihan, nag-umpisa akong maghanda ng mga papeles na may kinalaman sa anak ko, ngunit bago ako matulog, isang mensahe ang hindi inaasahang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Maria, ako ito si Lorna. Kailangan nating mag-usap. Matagal kong tinitigan ang mensaheng iyon. Hindi kay Tirso tumawag si Lorna kundi sa akin mismo. Hindi ako sumagot agad. Kinuha ko lang ang litrato ng screen at ipinadala kay Abogada Carmen. Ilang minuto lang ang nakalipas, tumawag na siya. Huwag na huwag kang makikipagkita ng palihim sa kanya. Opo, kung gusto niyang makipag-usap, hayaan mo sa mensahe. Huwag mong buburahin ang kahit ano. Ibinaba ko ang telepono ko, pero hindi pa man lumilipas ang 5 minuto, nagpadala ulit si Lorna. Alam ko na alam mo na ang relasyon namin ni Tirso, pero may mali ka ng pagkakaintindi. Ang kasunduang iyon ay hindi dahil gusto kitang saktan. Pagkabasa ko noon, mahina akong napangiti. Kung ayaw niya akong saktan, bakit ganoon kalala ang mga pabor sa kanya na nakasulat sa kasunduan? Hindi pa rin ako sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala siya ulit. Sinabi ni Tirso sa akin na matagal ka nang pumayag na makipaghiwalay. Pagkabasa ko noon, nanlumo ako. Kailan pa sinabi ni Tirso kay Lorna na pumayag akong makipaghiwalay? Ni minsan hindi ko sinabi iyon. Agad kong kinuhaan ng litrato at ipinasa kay Abogada Carmen. Mabilis na sumagot si Abogada Carmen. Itago mo iyan. Pwede itong maging mahalagang detalye. Nakaupo ako sa harap ng screen at sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ang kwento ay higit pa sa simpleng pagkasira ng isang kasal. Dahil kung sinabi ni Tirso kay Lorna na pumayag akong makipaghiwalay bago ko pa nalaman ang totoo, malaki ang posibilidad na gumawa sila ng ibang kwento tungkol sa akin para paghandaan ang susunod na hakbang. Binuksan ko ulit ang mga lumang mensahe, hinanap ang mga bahaging may kinalaman sa legal na paghihiwalay, at laking gulat ko nang makita ang isang mensahe na ipinadala ni Tirso kay Lorna ilang linggo na ang nakalipas. Kailangan lang niyang pumirma. Pagkatapos nun, ako na ang bahala sa iba. Napalakas ang tibok ng puso ko pagkabasa ko nito. Ano ang ibig sabihin ng bahala na siya sa iba? Hindi ko pa alam, pero alam kong kailangan kong tuklasin. Kinabukasan, magkasama naming tiningnan ni Abogada Carmen ang buong dokumento. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kasunduan ang gusto niyang tingnan kundi nais din niyang pagtugmain ang mga oras at petsa ng mga mensahe, mga perang ipinadala, at ang mga panahong sinabi ni Tirso na kailangan niyang magtrabaho lampas sa oras. Binuhat ko ang anak ko para maghanda ng lumabas. Bago umalis, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Medyo maputla pa rin ako pagkapanganak, maayos na nakatali ang buhok, at may pangingitim ang mata dahil sa ilang gabing kulang sa tulog. Ngunit sa mga matang iyon, wala na ang pagkalito ng mga nakaraang araw. Alam ko na marami pang pagsubok na naghihintay, pero kahit paano, hindi na ako naglalakad sa dilim ngayon.
Nasa akin ang anak ko, ang pamilya ko, may tagapayo sa batas, at ang pinakamahalaga, nasa akin ang katotohanan. Habang sina Tirso at Lorna, kahit gaano pa nila pinaghanda ang maigi ang lahat, hindi nila naisip na bawat palihim na hakbang nila ay nagiiwan ng bakas na siyang mag-uugnay ng buong kwento laban sa kanila. Umaga ng araw na iyon, dala ko ang aking anak patungo sa opisina ni Abogada Carmen, at kakaiba ang nararamdaman ko kumpara noong una akong pumasok sa lugar na ito. Dahil nung una, akala ko lang kailangan ko ng taong tutulong sa akin na tapusin ang isang kasal na wala ng pag-asa. Ngunit ngayon, matapos kong makita ang mga mensahe ni Lorna, nagsisimula ko ng maintindihan na hindi lamang ako naghahanda para sa aming legal na paghihiwalay, kundi pati na rin para harapin ang isang kwentong palihim na isinulat ng iba bago ko pa man malaman na ako pala ang tauhan doon. Sinalubong kami ni Abogada Carmen sa pinto. Tiningnan ako. Pagkatapos ay tiningnan ang sanggol na natutulog sa aking mga bisig at mahinahong nagsalita, "Maupo ka. Gusto kong pag-ugnay-ugnayin natin ang buong pangyayari ayon sa oras." Inilagay ko ang bata sa maliit na kuna na inihanda niya sa kwarto at kinuha ko ang mga dokumento. Hindi na tiningnan ni Abogada Carmen ang mga mensahe ng magkakahiwalay gaya noon. Sa halip ay kumuha siya ng isang malaking papel at gumuhit ng maraming hanay. Sa itaas, malinaw na nakasulat ang oras, pangyayari, mga taong nasasangkot, at mga sumusuportang dokumento. Pagkatapos ay inutusan niya akong ikwento ang lahat mula nang magbuntis ako hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ako mula sa ika-6 na buwan ng aking pagbubuntis. Nang magsimulang sabihin ni Tirso na kailangan niyang magtrabaho lampas sa oras palagi. Sumunod ay sa ika-8 buwan, nang aksidente kong makita ang mensahe nila ni Lorna, tapos ay ang pag-uusap tungkol sa kasunduan, ang mga perang inilipat ni Tirso kay Lorna. Ang araw na nanganak ako, ang araw na ibinigay niya sa akin ang papel para pirmahan, at ang gabi kung kailan ako umalis sa bahay. Habang inoorganisa ko, mas lumilinaw ang mga pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Inilapag ni Abogada Carmen ang ballpen. "Maria, napansin mo ba ito?" Tiningnan ko ang panahong isinulat niya. "Opo, ang paghahanda para sa kasunduan ay bago ko pa man malaman na may iba siyang babae." Tama, at may isa pa. Ang panahong ito ay nagtutugma rin kung kailan nagsimulang magpadala si Tirso ng malalaking halaga kay Lorna. Binuksan ko ang telepono ko, siniyasat ko ulit ang talaan ng mga padala ko at tumango. May 3 malalaking halaga na inilipat niya, na umaabot ng halos 300,000 piso. Tiningnan ni Abogada Carmen ang mga numerong iyon at nagsalita, "Huwag kang magmadaling isipin kung saan ginamit ang perang iyon. Ang gawin muna natin ay itala ito bilang pangyayari. Saka na lang tayo maghahanap ng tamang dokumento kung kailanganin." Naiintindihan ko ang gusto niyang sabihin, dahil ayaw kong gawing mga bintang na walang basehan ang galit ko, lalo na ang paglathala ng mga impormasyon sa internet na hindi ko naman mapatunayan. Biglang nanginig ang telepono ko, si Tirso. Hindi ko agad sinagot, pero tiningnan ako ni Abogada Carmen at sinabing, "Kung sasagutin mo, manatili kang kalmado, huwag kang makipagtalo, sabihin mo lang kung ano ang kinakailangan." Sinagot ko ang tawag. Naririnig ko. Base sa boses ni Tirso, mukhang pagod na pagod siya. "Maria, pwede ko bang makita ang anak ko ngayon?" "Sige, pero sa pampublikong lugar tayo magkikita. Gusto mo bang pumunta rito sa bahay?" Buo ang naging sagot ko. "Ang bahay namin ng anak ko ay pribado. Hindi mo kailangang pumunta rito." Natahimik sandali si Tirso bago nagtanong, "Iuuwi mo ba ang anak natin?" Tiningnan ko ang anak kong natutulog. Kailangang malinaw muna ang lahat ng iyon bago tayo mag-usap. "Ako ang tatay, alam mo yan. Bakit ayaw mo siyang ipapakita sa akin?" Humugot ako ng isang malalim na buntong hininga at nagsabing, "Hindi ko sinabing bawal mo siyang makita. Pero gusto ko lang na mangyari ang lahat ng kalmado at nararapat, lalo na't ilang araw pa lang na ipapanganak ang bata." Hindi na umimik si Tirso. Sa huli ay pumayag siyang magkita kami kinahapunan. Matapos kong ibaba ang tawag, nagtanong si Abogada Carmen, "Gusto mo ba talagang makipagkita?" "Opo, ayaw mong lumaki ang anak mo na isiping pilit kang nilalayo sa kanyang ama, pero ayaw mo rin na maging daan ang pagkikitang ito para hanapin niya ang tirahan mo." Tumango si Abogada Carmen, "Kung gayon ay makipagkita ka sa isang lugar na maraming tao, isama mo ang nanay mo, at kung magiging mainit ang usapan, itigil mo agad." Kinahapunan, dinala ako ni Ina kasama ang aking anak sa isang tahimik na kapihan malapit sa parke. Maagang dumating ng 10 minuto si Tirso,
mag-isang nakaupo sa sulok, ang mukha niya ay mukhang lalo pang pumayat. Marahil, ay halos hindi siya nakatulog sa mga nakaraang araw. Pagkakita niya nakarga ko ang bata, tumayo siya at tiningnan agad ang bata. Pwede ko bang buhatin? Tiningnan ko si Ina bago ako tumango. Maupo ka muna. Inabot ko sa kanya ang bata, ngunit nanatili akong nakatayo sa tabi. Maingat niyang kinuha ang bata. Ang mga kamay niya na dating sanay humawak ng telepono at mga papeles ay ngayon ay tila hindi marunong humawak sa isang batang ilang araw pa lang ipinapanganak. Matagal niyang pinagmasdan ang anak niya at dahan-dahang nagsabi, ang laki na niya kumpara sa mga nakaraang araw. Hindi ako sumagot, maya-maya pa ay nagtanong si Tirso, gusto mo na ba talagang makipaghiwalay? Tiningnan ko siya. Sa tingin mo ba, maibabalik pa natin ang dati? Kaya kong itama ito. Natahimik ako. Alam kong nasaktan kita pero ang sa amin ni Lorna ay hindi tulad ng iniisip mo. Nagtanong ako nang marinig ko iyon. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang gumawa ng kasunduan na iyon? Umiwas agad ng tingin si Tirso. Sinabi ko na sayo, naghanap ako ng taong gagawa nun. Si Lorna ba ang pangalan ng taong iyon? Napatigil ang kamay niya sa pag-alalay sa bata. Hindi umimik ang nanay ko sa tabi ngunit naging malamig ang tingin niya. Matagal na natahimik si Tirso bago nagsalita. Tinulungan lang niya ako sa mga papeles. Tumango ako. Ibig sabihin ay inamin mong kasali siya. Hindi ganoon ang ibig niyang sabihin, pero sinabi mong tinulungan kanya sa mga papeles. Hindi sumagot si Tirso. Pinagmasdan ko ang anak ko na nakahiga sa braso ng tatay niya saka ko dahan-dahang sinabi, Tirso, ayaw kong pahirapan ka, pero kailangan kong malaman ang totoo dahil ang ipinasa niyo ay may direktang kaugnayan sa kapakanan ng bata. Ibinaba niya ang anak namin sa maliit na kuna sa tabi niya at tiningnan ako. Gusto ko lang na maging malinaw ang lahat. Ngumiti ako. Ako rin. Natapos ang pagkikita namin matapos ang kalahating oras. Hindi nakuha ni Tirso ang bagong tirahan ko at hindi na rin ako nagtanong pa tungkol kay Lorna dahil alam kong ang mga pinakamahalagang sagot ay wala sa mga salita niya kundi nasa mga dokumentong hawak ko. Nang gabing iyon, noong makauwi ako sa paupahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakatanggap ako ng email mula sa isang estrangherong nagpadala, iisa lang ang linya ng mensahe. Maria, kung gusto mong malaman kung paano ginawa ang kasunduan, tingnan mo ang mga lumang tipunan ng papel sa computer ni Tirso. Paulit-ulit kong binasa. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, ngunit agad kong ipinasa ang email kay Abogada Carmen. Sumagot siya pagkatapos ng ilang minuto. Huwag kang magbubukas ng anumang estrangherong link, at huwag mo ring sagutin ang taong ito. Alamin muna natin ang pinanggalingan. Sumunod ako sa sinabi niya, ngunit nagsimula ng umusbong ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Dahil malinaw na may ibang taong nakakaalam sa relasyon ni Tirso at Lorna, at alam din na nag-iimbestiga ako tungkol sa kasunduan. Muli kong binuksan ang mga lumang mensahe at nakakita ng isa pang detalye. Ilang linggo bago ako manganak, minsan nang nagmensahe si Lorna kay Tirso, sinabing natatakot siyang malaman ng isang tao sa kumpanya ang madalas na pagkikita nilang dalawa. Sinagot siya ni Tirso na huwag mag-alala dahil kapag tapos na ang lahat, hindi na nila kakailanganing magtago. Tiningnan ko ang mga salitang iyon habang bumibigat ang loob ko. Anong balak nilang gawin kapag tapos na ang lahat? Ang tanong na iyon ay pauli-ulit sa aking isipan. Nang gabing iyon ay hindi agad ako nakatulog. Umupo ako sa tabi ng bata, kumuha ng papel at panulat, at nilista ang lahat ng alam ko. Hinati ko ito sa 3. Mga bagay na sigurado na. Mga bagay na may ebidensya pero hindi pa mapatunayan at mga bagay na pinaghihinalaan ko lang. Pinaalalahanan ko ang aking sarili na hindi ko pwedeng pagsamahin ang aking emosyon at ang katotohanan. Sigurado akong niloko ako ni Tirso. Sigurado akong kasabwat si Lorna sa paggawa ng kasunduan. Sigurado akong ang kasunduan ay ginawa bago pa man ako papirmahin ni Tirso. Pero hindi ko pa rin alam ang tunay na motibo nila. At ang mismong mga hindi ko pa nalalaman ang pinakakinakatakutan ko. Kinaumagahan, tumawag si Abogada Carmen at sinabing may ipinakausap na siyang eksperto upang suriin ang dokumento. Pero ang mas malinaw na resulta ay mangangailangan ng oras. Habang naghihintay, wag na wag kang makikipagtalo kina Tirso o Lorna. Opo, at kung patuloy silang makikipag-ugnayan sa'yo, itabi mo lang ang usapan. Naiintindihan ko po. Nang ibaba ko ang tawag, tiningnan ko ang anak ko bago ko buksan ang computer. Balak ko sanang siyasatin ang email ngunit may napansin akong isang abiso. Mensahe galing kay Lorna. Sa pagkakataong ito, iisa lang ang linya.
Maria, sa tingin ko, dapat mong malaman na hindi pa sinasabi sa'yo ni Tirso ang buong katotohanan. Nakatulala ako sa screen, at ilang saglit pa, lumitaw ang ikalawang mensahe. Hindi ang kasunduan ang pinakanakakatakot. Pagkabasa ko noon, nanlamig ako. Kung ang kasunduan ay bahagi lamang ng kanilang plano, ano pa ang nalalabi na pinag-uusapan ni Lorna? Hindi ako sumagot, pero sa unang pagkakataon mula noong umalis ako sa bahay, naintindihan ko na ang bagong buhay namin ng anak ko ay baka hindi maging kasing dali ng aking inaasahan. Dahil sa likod ng pagtataksil ni Tirso ay mayroon pang ibang sikreto at mukhang mismong si Lorna rin ay nagsisimula nang matakot na lumabas ang sikretong ito. Pinatay ko ang screen, kinuha ko ang anak ko at tumingin sa bintana. Tanging isang desisyon na lamang ang naiwan sa puso ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakas, pero hindi rin ako magpapadalos-dalos. Hahayaan ko mismong ang mga taong gumawa ng planong iyon ang maglabas ng mga itinatago nila. Halos hindi ako nakatulog dahil sa mensahe ni Lorna. Hindi dahil natatakot ako sa kanya kundi dahil sa sinabi niyang, hindi ang kasunduan ang pinakanakakatakot. Patuloy itong bumabagabag sa isip ko, na parang isang pinto na bahagyang bumukas. Ngunit sa likod nito ay isang madilim na kwarto, at hindi ko alam kung ano ang nasa loob nito. Ilang beses kong kinuha ang telepono, at babalakin sanang tanungin siya ng direkta, pero binibitiwan ko ulit dahil ipinaalala sa akin ni Abogada Carmen na sa panahong ito, mas mainam ang tahimik na diskarte. Kung talagang may alam si Lorna, ang pananahimik ko ang magtutulak sa kanyang magsalita ng mas marami. Bandang 6:00 ng umaga, nang magising ang anak ko, at habang nagtitimpla ako ng gatas ay tumunog na naman ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi si Lorna kundi isang tao na nagpakilalang Pablito, dating kasamahan ni Tirso. Maria, hindi ko alam kung gusto mong marinig ito, pero sa tingin ko dapat mong malaman. Tiningnan ko ang mensahe ng ilang segundo bago sumagot. Sabihin mo, pero kung may kinalaman kay Tirso yan, siguraduhin mo na alam mo talaga ang totoo. Natahimik si Pablito ng ilang sandali bago sumagot. Halos 3 buwan na ang nakakaraan. Nakita ko si Tirso at si Lorna sa silid-pulungan pagkatapos ng trabaho. May binabasa silang mga papeles nun. Hindi ko makita ng maayos ang nakasulat, pero natatandaan kong may sinabi si Tirso na kailangan nating gawan ng paraan para pumirma siya ng walang suspetsa. Pagkatapos kong basahin iyon, nakaramdam ako ng matinding panggigigil at hinigpitan ko ang paghawak sa telepono. Pero agad din akong kumalma dahil naiintindihan ko na ang salita ng ibang tao ay may halaga lamang kapag handa siyang patunayan ang nakita niya. Kaya't hindi ko na tinanong pa si Pablito kung hindi naman siya sigurado. Sinabihan ko na lamang siya na itago kung mayroon mang ebidensya. Ipinasa ko ang buong usapan namin kay Abogada Carmen. Isa lang ang sinagot niya, huwag ka nang makipag-usap kay Pablito. Kung kailangan, ako na ang makikipag-ugnayan sa kanya sa tamang paraan. Tumango ako bago ko ibinaba ang telepono. Pero ngayon, mayroon na akong isang piraso pa ng puzzle. Posibleng mismong sina Tirso at Lorna ang nagplano ng direkta kung paano ako mapapapirma sa kasunduan. Pagsapit ng tanghali, nagpadala muli ng mensahe si Lorna. Hindi ka pa rin ba sasagot? Matagal kong tinitigan ang linyang iyon bago ako sumagot ng nakikinig ako. 3 salita lang iyon, pero tila iyon na ang pinakahihintay niya. Sapagkat wala pang 1 minuto, nagpadala siya ng napakahabang mensahe. Sinabi ni Tirso na alam mo na may iba siyang babae, pero gusto mo pa rin ng maayos na paghihiwalay. Sinabi niya rin na mukhang pera ka kaya't hindi mo ipaglalaban ng bata kung pakiramdam mo ay wala kang sapat na pera para suportahan siya, kaya tinulungan ko siyang maghanda ng mga papeles. Natawa ako ng bahagya habang binabasa iyon, ngiting may kasamang pait. Pinapaliwanag niya na tinulungan niya si Tirso dahil pinaniwalaan niya ang kwento nito. Pero ang pinakatumawag sa atensyon ko ay ang isa pang detalye. Ang pag-amin na kabilang siya sa paghahanda ng papeles. Sumagot ako, kung naniniwala ka sa mga sinabi ni Tirso, bakit mo ako padadalhan ng mensahe na ang kasunduang iyon ay hindi pa ang pinakanakakatakot na bagay? Hindi siya sumagot agad. Makalipas ang halos 10 minuto, nagpadala siya dahil hindi mo pa alam na may isa pang sikretong itinago si Tirso sa'yo. Nagtanong ako kung anong sikreto. Sa pagkakataong ito, hindi na sumagot si Lorna sa pamamagitan ng mensahe, kundi tumawag mismo sa akin. Tiningnan ko ang screen ng telepono at hindi ko sinagot. Pagkalipas ng 1 minuto, muli siyang tumawag, hindi ko pa rin sinagot. Sa huli, nagpadala siya ng mensahe.
Tanungin mo si Abogada Carmen kung mayroong inutang na pinirmahan si Tirso noong kasal pa kayo. Natigilan ako. Utang? Wala akong narinig na kahit ano mula kay Tirso tungkol doon. Agad kong tinawagan si Abogada Carmen. Abogada, posible po bang mangutang si Tirso nang hindi ko alam? Natahimik si Abogada Carmen ng ilang segundo bago sumagot. Posibleng may mga personal siyang utang na hindi mo alam. Pero para malaman kung ang utang na iyon ay may kinalaman sa ari-arian ninyong mag-asawa, kailangan nating suriin ang tiyak na papeles. Nagtanong ako, paano kung umutang siya para ibigay sa iba? Kailangan din iyon ng patunay. Naupo lang ako ng tahimik at tiningnan ang aking anak sa tabi ko, punong-puno ng katanungan ng isip ko. Kung talagang may malaking utang si Tirso, saan niya ginamit ang pera? Bakit alam ni Lorna? At bakit niya sa akin sinasabi ito ngayon? Sinabihan ako ni Abogada Carmen na huwag magpanik. Posibleng nagtatangkang gumawa ng gulo si Lorna o gusto niyang ipasa ang responsibilidad kay Tirso. Huwag mong lubusang paniwalaan ang mga sinasabi niya. Opo, pero hindi rin dapat nating baliwalain. Naiintindihan ko. Nang gabing iyon, nagsimula akong magsiyasat ng mga dokumento sa pananalapi na natitira pa sa akin. Ngunit dahil pribado ang kwenta ni Tirso, hindi ko pwedeng basta-bastang tingnan ang kanyang personal na impormasyon. Kaya tinignan ko lamang ang mga halagang inilipat sa aming magkasamang kuwenta sa bangko noon. 20,000 piso, 30,000 piso, 15,000 piso. Hindi kalakihan ang mga numerong iyon, kaya hindi ko gaanong pinansin dati. Dahil sa tuwing nagtatanong ako, lagi niyang sinasabi na ito ay pera sa negosyo o mahahalagang gastos. Ngunit ngayon na pinagtabi ko sila at ang mga mensahe ni Lorna, napag-isipan ko ng malalim ito. Ipinadala ko ang listahan kay Abogada Carmen. Sinabi niya, tutulungan kitang tingnan kung maitutugma ang mga halagang ito sa iba pang mga dokumento. Sa oras na iyon, biglang tumawag ang aking nanay. Maria, maayos ka lang ba? Opo, Ina, maayos lang po ako. Pumunta raw dito si Tirso kanina. Umayos ako ng upo. Anong sinabi niya po? Tinatanong niya ang tirahan mo pero hindi ko ibinigay. Natahimik ako. Pinagpatuloy ni Ina. Sinabi niya rin na gusto niya raw ayusin agad ang problemang ito. Tinanong ko kung may sinabi ba siya tungkol kay Lorna. Wala, pero napansin ko na mukhang kabado siya. Mahina akong bumuntong hininga. Sa tingin ko po, nagsisimula na siyang matakot. Nagtanong si Ina, matakot saan? Sa mga bagay na akala niya ay kaya niyang kontrolin ngunit hindi na niya hawak ngayon. Sandaling natahimik si Ina bago niya sinabing, alagaan mong mabuti ang sarili mo. Huwag mong kakalimutan na kalalabas mo pa lang ng ospital dahil sa problema ninyo. Opo, matapos ang tawag, tinignan ko ang anak ko at sinabing dapat mas maging alisto ako ngayon. Dahil kahit paano pa katindi ang problema kay Tirso, kailangan ko pa rin ng panahon para makabawi. At higit sa lahat, kailangan ng aking anak ng isang ina na malusog. Kinaumagahan, tinawag ako ni Abogada Carmen sa kanyang opisina. Ngayon, may kasama siyang dalubhasa sa pagsusuri ng teknikal na impormasyon. Sinuri lamang ng taong ito ang mga teknikal na datos na ibinigay ko. Ipinaliwanag niya sa akin na ang isang dokumento ay maaaring nagtatago ng maraming datos tungkol sa pagkakalikha nito, ngunit hindi sapat ang lahat ng iyon upang mapatunayan kung sino talaga ang gumawa nito. Nagtanong ako, mahalaga ba ang petsa kung kailan ginawa ito? Mahalaga, pero kailangan itong ipares sa iba pang ebidensya. Tinuro niya ang makinarya. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin dito ay ang dokumento ay unang naihanda ng medyo matagal bago ka bigyan ng pisikal na papel ng asawa mo. Saka lamang naiayos muli noong malapit ka ng manganak. Tumingin ako sa makinarya at napatibok ng mabilis ang aking puso. Posible bang malaman kung sino ang huling gumalaw nito? Hindi natin masisiguro ito kung ibabase lamang sa datos na ito. Pero kung may iba ka pang mensahe o ebidensya na nagpapakita kung sino ang kasali sa pagbuo nito, pwedeng masuportahan nito ang hinala mo. Tumango si Abogada Carmen. Iyan ang kailangan natin ngayon. Binuksan ko ang telepono ko upang hanapin ang mensahe ni Lorna. Ngunit napansin ko ang isang nakalakip na papeles na dati ko nang nakaligtaan. Isa pala itong burador na halos katulad ng naging kasunduan sa huli. Nang buksan ko ito, nakita ko na hindi pa kumpleto ang nilalaman, pero ang mga kondisyon sa unahan ay katulad ng ibinigay ni Tirso sa akin, naiiba lang sa kaunting linya. Tiningnan ko si Abogada Carmen. Abogada, ito po ba yung burador? Maingat niya itong tinignan at sinabi, oo, mukhang lumang burador nga.
pero panatilihin mong naririto sa telepono mo ha. Kaya pala naitabi ko, agad niya akong tinanong. Nasaan ang luma mong telepono? Narito po. Ibigay mo sa akin. Susuriin ko kung kailan pa ipinadala sa telepono mo ang dokumentong ito. Iniabot ko ang telepono sa kanya. At habang naghihintay ng resulta, tiningnan ko ang anak kong natutulog at sa unang pagkakataon, kumalma ang pakiramdam ko. Dahil pagkatapos ng mga ilang araw ng pag-iisip, ngayon ay ramdam ko na nasa tamang landas na ako, kinahapunan. Muling tumawag si Abogada Carmen sa akin. Maria, tignan mo ito. Sa screen, ang oras kung kailan ipinadala ang burador. Nang tingnan ko, bigla akong natigilan. Yun yung araw na sinabi ni Tirso na kailangan niyang umalis sa loob ng 3 araw para sa negosyo. Tandang-tanda ko pa na maaga siyang umalis at sinabing may bigla ang problema raw. Pero ayon sa talaan ng mensaheng ito, ang araw na iyon ay ang pagkikita nila ni Lorna. Hindi ako nagsalita, ganoon din si Abogada Carmen. Saka lamang niya tinanong ng malumanay, sigurado ka ba na umalis ang asawa mo noon dahil sa negosyo? Opo, sigurado ako. Kung ganoon, isang napakahalagang detalye nito na dapat mong itago. Tiningnan ko ang files ng kaso at mabilis kong natanto na ang pinakamalaking sanhi ng sakit ko ngayon ay hindi ang pagtataksil ng aking asawa, kundi sa buong panahon na ako'y buntis. Akala ko'y nagtatrabaho si Tirso upang buhayin kaming dalawa. Ngunit hindi ko alam, palihim pala siyang gumagawa ng plano para iwanan ako. Inangat ko ang anak ko at hinagkan sa pisngi. Anak, ayoko na sa paglaki mo. Alalahanin mo ang iyong tatay sa ganitong paraan. Tiningnan ako ni Abogada Carmen at sinabing, maganda ang ginagawa mo, huwag kang padadala sa galit. Tumango ako. Pag-uwi ko ng gabing iyon, isang mensahe mula kay Lorna ang natanggap ko. Maria, ipinaalam ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Pero kung gusto mong malaman ang tunay na rason kung bakit kaagad pinapirma ni Tirso sa kasunduan pagkatapos mong manganak, tanungin mo siya sa bahay na balak niyang bilhin. Natulala ako, bahay na bibilhin ni Tirso. Kahit kailan hindi niya nabanggit ito sa akin. Mabilis akong nagpadala ng mensahe kay Abogada Carmen. At tahimik akong naupo sa tabi ng aking anak na nagpapahinga. Unti-unting may mas malaking tanong pa ang lumabas kaysa kanina. Kung may naihanda ng panibagong buhay si Tirso para sa sarili niya, saan nanggaling ang perang iyon para makabili ng bahay? Kaninong pangalan nakapaloob ito at bakit kaya niya kailangan ng pirma ko bago maayos ang lahat? Pakiramdam ko'y napakalapit ko na sa isang mahalagang sagot, ngunit naiisip ko na kailangan ko mag-ingat lalo na ngayon. Pag nalaman ng totoo sa bahay na iyon, malamang ang pagbagsak ng aming pagsasama ay hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi may kasama ng masalimuot na plano sa pananalapi na posibleng makaapekto sa anak ko. Halos hindi na ako makatulog sa mensahe ni Lorna, sapagkat sa loob ng 3 taon naming magkasama ni Tirso, wala pa siyang binanggit tungkol sa pag-aari ng isang bagong bahay. At isipin, lahat ng malaking halaga ay ibinabahagi niya naman sa akin, ngunit hindi ko sukat akalaing mas alam pa ng isang tagalabas ang tungkol sa balak niyang ito bago ko nalaman. Marahil may mga bagay talagang nililihim si Tirso matagal na. Ang mas malala, baka ang perang ginagamit niya para sa bahay ay mga ipinon para sana sa pamilya namin. Kinabukasan nang makatulog muli ang anak ko, tinawagan ko agad si Abogada Carmen. Abogada, sinabi po sa akin ni Lorna na nagbabalak na bumili ng bahay si Tirso ngunit wala akong nalalaman tungkol dito. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Abogada Carmen. Huwag ka munang magmamadali para harapin siya. Alalahanin mo muna kung may kakaiba bang papeles, tawag o pera na nawala kamakailan. Nakaupo ako sa mesa. Maingat na inalala ang mga pangyayari at bigla kong napagtanto ang panahon noong hindi pa ako nanganganak. Sabi ni Tirso sa akin na makakakuha siya ng malaking pabuya. Ngunit nang tanungin ko siya kung sa ipon namin niya ipapasok, sabi niya na saka na. Dahil abala ako noon dahil sa panganganak, hindi ko na iyon tinuunan pa ng atensyon. Tiningnan ko ang talaan ng aming magkasamang kuwenta. Nalaman ko ang malaking pera na ipinadala niya noong ika-7 buwan ng pagbubuntis ko. Halos nasa 250,000 piso at may nakasulat lang na hulog. Bilis ng tibok ng puso ko dahil dito. Nagpadala agad ako ng litrato kay Abogada Carmen. Sa kanya agad akong tinawagan, naaalala mo ba itong perang ito? Hindi po. Sa magkasamang kuwenta niyo ba ito? Opo. Kung ganoon, pakitabi ang mga talaan mula sa bangko mo. At wag na wag hihingin ang anumang personal na dokumento galing sa bangko mo. Kung sa kuwenta man ninyong dalawa ito, kailangan malaman iyan kalaunan. Tumango ako nang may maalala pa na ibang pangyayari. Noong panahon na iyon,
Minsan na rin ako inabutan ni Tirso ng maliit na halaga para sabihing wag masyadong gumastos dahil may krisis daw ang kumpanya. Kaya bago ko isipin, bago gumastos ay suriin muna. Tiningnan ko ang paligid ng paupahan, ang kuna at cabinet. Mga kagamitan ng aking anak na binadjet ko, samantalang may inilabas na malaking pera pala para sa hindi maipaliwanag na balak niya. Sa ganitong pagtataksil na pakiramdam, parang nais ko nang mawalan ng pag-asa. Noong hapong iyon, isang mensahe ang pinadala niya. Ang gusto kong makipag-usap ng tayong dalawa lang. Sumagot ako. Kung may balak kang sabihin, ipadala mo na lang sa mensahe. Sagot niya. Alam kong nag-iimbestiga ka tungkol sa akin. Tumingin lang ako, di ring sumagot agad hanggang sa maya-maya lang. Nagpadala siya. Huwag kang maniwala kay Lorna. Pinapasa lang niya sa akin lahat. Mahina ako na pangiti dahil si Lorna, tulad ng sinasabi rin niya, kaya ibig sabihin lang ay parehas na silang nagsisiraan ngayon. At kapag ang dalawang taong nagpaplastikan, malamang ay lalabas rin ang tunay nilang lihim. Tanong ko, saan banda yung binabalak mong bibilhing bahay? Natahimik si Tirso ng ilang saglit bago niya ipadala ang, kanino mo yan nalaman? Sagutin mo na lang. Wala akong bahay. Habang inaantay ko siyang sumagot, sige, naintindihan ko na. Mabilis siyang tumawag pero hindi ko pinansin sapagkat alam ko na hindi totoo na wala siyang alam. Nang gabing iyon, tinawagan na naman ako ni Abogada Carmen at nagpasama ako kay Ina habang pansamantalang iniwan sa pangangalaga ng kapitbahay ang anak ko. Dahil baka maapektuhan siya kapag isinasama sa maraming tao sa mga isinasagawa naming legal na pagdinig. Inilapag ng abogada ko ang ilang dokumento sa mesa. Siniyasat ko ang mga detalyeng binigay mo at ito ang kapansin-pansin dito. Napatayo ako. Ano po yun? Ang halaga ng padala nung ipinasok iyon, saka kung kailan sila gumawa ng burador ng kasunduan ninyo ni Tirso. Ang lahat ay sakto lang sa pinapanahon. May kinalaman ba iyon sa bahay? Maaari iyon ang posibleng sagot. At nang marinig ang ganoong pagpapaliwanag, labis na nagalit ang nanay ko. Anong paraan para masiguro natin kung saan napunta ang perang iyon? Kung maaari naman ay mapipilitan tayong tingnan ng kuwenta pag sinimulan na ang paglilitis. Tumango ako, saka sinabi ni abogada. Tiyakin din nating makapaghanda na rin. Kung mapatunayan na gagamitin ni Tirso ang pera niyo sa bahay na iyon, ay galing dito, at malamang napakamasalimuot ng mga magiging agawan sa ari-arian kung sakali man. Napabuntong hininga ako, pero tinapik ako ng nanay kong nagsabi, "Huwag matakot, gawin nating iyon hakbang-hakbang." Tumango ako at sumagot ng, "Opo, ina." Habang binibigkas ko, ay batid ko talaga sa sarili ko na may kalaban na hindi lang si Tirso, kundi maging ang kaluluwang sumasalubong sa sarili niyang katotohanan. Nakauwi ako ng madaling araw na, nakangiti habang nilalaro ang aking sanggol. May naramdaman akong luwag. Para bang hindi mahalaga ang mga hirap basta makasama lang ang bata. At nag-isip kung di ko pa siguro nabasa ang mensahe ni Lorna noon. Nandoon pa rin ako kasama pa rin si Tirso at mga pang-insulto na kailangan ay marami kang pera para ituring kang respetado. Patuloy sa aking paggawa ng mga video, kung saan binabahagi ko ng hindi lang pagtuligsa kay Tirso o kay Lorna, minsan pa naiiwasan na ito para di sila parang napapahiya, kundi nagtutuon lang sa pagtatanggol sa sarili at pangangalaga ng pinansyal at pamilya. Isa lang gusto kong pabatid, ang babae kahit may bahay lang dapat alam at sigurado siya, huwag umasa lang sa pera ng iba, kundi tumayo siya ng kusa dahil ayon ang gusto kong maramdaman nila. Minsan tinanong na din ako kung nakakapagod bang huwag iasa, kundi itayo muli ang paggawa ng mga disenyo sa trabaho kong iniwan. Ang pagguhit ng disenyo, ang pagsasaayos ng litrato ko, ang mga teksto na may simple at malinaw na mensahe. Isang araw, sinabi ko sa video ang halaga ng isang may bahay, kung gaano ba kalaki ng pananagutan bilang ina, habang inaalagaan nila yung sariling bata kahit na ang kapalit ay wala namang sweldo buwan-buwan. Pagkaraan ng ilang araw matapos ko itong ibahagi, naging kilala ulit ang mensahe. May isang natuwa dahil sa kaparehong karanasan at sinabing ganyan po ang pinakamainam para mapagtanggol pa nila ang sarili nila. Ang pagbebenta sa internet ay unti-unting pumapasok bilang pagguhit ng disenyo, habang may tumutulong po sa internet gamit ang mga transaksyon. Nagulat ako sa kinalabasan ng pera ng aking unang benta, na para sa akin ang halaga ay pinaghirapan, at nakakapagmalaki at malaya ko itong naramdaman na, upang simulan ang bagong pahina sa gitna ng lahat ng sirkumstansya, sa pamamagitan ng sipag na kalaunan ay nagsisimulang makamit ang kalayaan mula sa pagrespeto sa sarili na kailangang hindi aasa sa asawa,
para magdesisyon kung ano ang dapat nilang matanggap. Ang halaga ng sarili, na akala niya walang silbi ang taong iniwan sa tabi niya sa loob ng wasak na tahanan. Makalipas ang 7 araw, nakipag-ugnayan sa akin si Abogada Carmen na may panibagong impormasyon. Nakakagulat na ang nagpadala ng hindi kilalang mensahe sa unang ginawang email ay nakipag-ugnayan na raw kay abogada. Seryoso? Sino ba yon? Hindi ko pa alam ang buong detalye hanggang ngayon, sabi. Ang tao daw ay nakasama ng babaeng si Lorna sa kanilang lugar ng trabaho at hawak nito ang mga lumang kopya tungkol sa kasunduan ninyo. Tinanong ko, mapapagkatiwalaan po ba siya? Sumang-ayon ang abogada, ngunit nagbabala sa sitwasyon bago makipagkita. Gayunpaman sa gabi, isang tawag ang nangyari mula kay Lorna na biglang nagkaroon ng tiwala. Maria, may ideya ka ba na ang tao ay nagtrabaho kasama namin, di ba? Nananatili akong tahimik nang magdagdag si Lorna. Pakinggan mo muna. Nagiging masyadong mapanganib para kay Tirso, di ba? Sinagot ko siya tungkol sa takot niya. Narinig ko na hindi ko lang asawa ang kasali kundi ang ina niya mismo na tinanong si Lorna na may hindi inaasahang plano para hingin kay Aling Rosa nang direkta ang kasunduan sa pagbebenta na isang perpektong tugma na ang nakapangalang ari-arian ay binili gamit ang aming pera na para sa plano, na inilabas ang pera para sa kanila bilang biyenan. Kinagabihan, hindi ko na ipikit ang aking mga mata na galing sa pera, ang panahon, ang pag-uusap ay ginawa na ukol dito at may mabigat na pagluha ang lahat para magtanong upang maunawaan ang plano, ang pamamaraan ng lahat ng ginagawa nila sa anumang halaga na pinapabayaan nila at itinulak ang kanilang pamilya palabas. Kinabukasan sinundo ng ina na si Aling Nena ang files, kasama ang abogada na may isa pang hindi kilalang impormasyon na naibigay. At sa loob noon, sa loob ng isang simpleng linya na nakakabit ang paglipat ng halaga mula sa kanilang sariling pera tapos pambili ng ari-arian sa ilalim ng tao. Sabi ng hindi kilalang tao, ang orihinal na burador na pangunahing plano ay hindi lang para linlangin ang pagpirma ng kasunduan para sa pinansyal na gastos, kundi ang kanilang pangunahing ari-arian bago ibenta ang ari-arian para kay Tirso. Nagulat kami nang mabasa namin na may ikatlong tao na kasangkot na nagngangalang Mando mula sa pinansyal na pagpapayo na may koneksyon si Tirso noon na humantong sa aking pagtuklas sa posibleng nawawalang impormasyon at sa susunod na plano. Kung paano nila nilaro ang kanilang mga patakaran laban sa lahat ng maayos nang hindi ko natutuklasan ng anuman hanggang sa susunod na hakbang na nangyari sa huling proseso bago mangyari ang pagpapawalang bisa ng kasal. Kinabukasan mabilis pa sa 4:00 nagpadala ng mensahe si Tirso na nagtatanong kung may nalalaman na ba ako tungkol kay Mando. Ang totoo, napapansin kong desperado na si Tirso dahil sa mga impormasyong ibinunyag ni Lorna. Tuluyan ng gumuho ang tiwala nila sa isa't isa. Ngayon, sinisisi na ng asawa ko ang babaeng kasabwat niya sa paggawa ng mga kalokohan sa likod ko upang pagtakpan ang sarili niyang mga kasalanan. Nang hapon namang iyon, kinumpirma ni Mando kay abogada na may 2 transaksyon sa loob ng biniling ari-arian. Ang una pala ay galing sa aking asawa na si Tirso at ang pangalawa ay galing sa aking ina na may halagang 50,000 piso. Ano? Napatayo na naluha agad kong tinawagan si Aling Nena na may nanginginig na mga salita. Bakit mo kailangang makilahok dito sa pera para kay Tirso sa pagbili ng kanyang bahay? Na may kalungkutan na sumasagot ang ina. Maria, makinig ka. Akala ng nanay ko na ang bahay ay magiging sorpresa. Pagkatapos ko manganak kaya niya binigay ang pera. Natuklasan namin ng may matinding kalungkutan kung paano nila nilinlang kaming dalawa. Napakasakit tanggapin ang ganitong katotohanan na pati ang aking ina na nag-alok lamang ng tulong ay pinaglaruan laban sa amin upang itago ang lahat ng kanilang nakatagong plano. Nang walang pag-aalinlangan, humingi ako ng tawad agad sa aking ina at sinabi kay abogada na gagamitin natin ang lahat ng wastong impormasyon. Isinantabi ko ang aking emosyon at pinirmahan ang papel bilang paghahanda sa proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal, patungkol sa pinansyal at legal na paghihiwalay na walang sinuman ang makakatakas. Nagmakaawa si Tirso nang maglaon na makipagkita kay Abogada Carmen para ipakita ang kanyang panig sa huling pagkakataon. Umamin din siya at humingi ng tawad. Sinabing si Lorna pala ay nagplano sa likod niya patungkol sa ilang mga pagbabago sa pangangalaga sa kasunduan kung sakaling mauwi sa hiwalayan. Hindi niya raw alam na pinaglaruan din siya hanggang sa mismong sandaling ipagtapat ni Lorna ang lahat na nagsimula pa noong 8 buwang buntis ako. Pati ang isa pang babae na si Amihan
ay tumulong sa kanila sa pagproseso ng mga huling kinakailangan sa kumpanya ni Lorna upang burahin ang lahat ng mga bakas na humahantong sa kanila at makuha ang bahay gamit ang pera ng aking ina. Matapos ang paghaharap na iyon, pinirmahan niya ang isang legal na pahintulot na hindi makikialam sa mga ari-arian hanggang sa matapos ang mga napagkasunduan. Pinigilan niya ang paglipat ng pangangalaga, na pumayag kaming magkaroon ng pagbisita bilang magulang hanggat nasa ligtas na kapaligiran. Sa huli, pinili kong huwag maghiganti, sa halip ay iwanan ang maayos na proseso ng hustisya sa pag-aayos habang pinapalawak ang aking karera sa pagguhit ng disenyo na tumatanggap ng mataas na mga customer sa internet sa bahay na may kaligtasan kung saan may kapayapaan sa loob ng San Mateo kasama ang aking anak. At tuloy pa rin ang pagbabahagi ko ng aral sa internet na minsan ang babaeng asawa ay nagbibigay ng malaking sakripisyo sa loob ng bahay kahit walang perang kinikita mula sa trabaho sa labas. Ngunit ang pinakamagandang bahagi nito ay sumasalamin ito sa kwento kung anong pamilya ang nabuo, ang tunay na halaga ng isang asawa at ina, at ang halaga ng tiwala ng mag-asawa na hindi dapat napapabayaan. Dahil kapag napagtanto mo sa huli, ang kapayapaan ay hindi masusukat sa malaking halaga, hindi sa dami ng bahay, at hindi sa perang naiwan sa bangko, kundi kung sino sa kanila ang pinakamabuting tao na tatanggap sa iyong kahinaan, ang respeto mula sa iyong tahanan, upang maging tamang pamilya na naghihintay sa pintuan para ang tahanan ay maging isang kanlungan, sa halip na isang talaan ng kuwenta sa bangko na puno ng mga nakatagong kasunduan kasama ang mga taong nag-aagawan at nagsisiraan. At pagkatapos ng lahat, sa wakas ay natagpuan ko ang bagong simula para sa aming bukas, upang mabuhay kami ng simple, ligtas, at puno ng pagmamahal sa aking bagong simula.